So yun, magandang araw sa inyo lahat mga paps. So meron tayong gagawin ngayon isang Devant, no? 43 inches. Ang model nito is 43 LTB 800, no? Ito yung kanyang loob. Ito yung kanyang main board. Kasama dito yung kanyang processor at saka yung DC-DC at lever shifter. Andito na rin, no? Ayan, power supply. So meron siyang dalawang LVDS cable papuntang top board natin. So nakasaksak na po to. And ito yung kanyang problema, oh. Ayan. Meron siyang display pero meron siyang double image sa kanyang screen. Tsaka meron pang sumasabay na bar lines. Ayun. Huli yung logo ng signal. Brad! So dito nag-troubleshoot po tayo, no? Kasi kanina hindi nalagawa yung intro kasi may customer. So ngayon tinroubleshoot na po natin yung unit na to. Ito gumamit na po tayo ng DC-DC or BGH-BGL back converter, no, para mag-adjust sa ating swapping voltage LC1, LC2. Kasi ito kabilaan, both side may problema na. Pag tinanggal mo yung left, meron siyang half display pero flicker at saka double image and bar lines. Kabila naman ganun pa rin, walang pagbabago, same lang sa may kabilang side, no. So ito ginawa natin is, tingnan nyo, nagnormal yung kanyang display, di ba? Nagnormal yan, oh. Ayan, kita nyo. Wala nang flicker. Wala na ring double image and bar line. So, pindutin natin yung input para makita nyo na clear na. You know. Pero, bumabalik yan kalaunan. Ayan, oh. Flicker na naman. Walang yan. So, yun. Oh, kita nyo. Nag-flicker na naman yung display. Ayan, nag-flicker na naman siya. Kapag pinipihit mo yung adjustment dito sa ating back converter, ito nasa mga 18 volts to eh. Pipihitin mo siya ng konti. Tataasan mo siya. Gawin mo siyang 8.5 or 19 volts. No, normal na naman to. Nangiya talaga. Kanina pa ako dito. Wait, pipihitin pa natin. Kasi ito yung pipihitin natin tong adjustment natin dito. Nag-normal siya. Kalauna na naman. Babalik na naman yung problema niya. Meron na naman siyang double image. Saka So, hindi na talaga siya. Wait. Balik natin sa pinakamababa. Baka mag-normal siya. Baba pa natin. Kanina pa ako dito. Wala talaga. Hirap yung ganitong model ng Devant kapag kabilaan na yung tama niya. Kasi minodify na natin yung natin dito, yung kanyang swapping voltage. LC1, LC2, ganun pa rin. Ayan, nag-BGH, BGL, gamit tayo ng BGH. Tapos, ang dami ng ginawa nating modification dito. Pinagsama natin lahat yan. Kinonekta natin dito. In-adjust natin yung voltahe. Wala talaga. Walang nangyayari. Walang pagbabago, no? Normal lang siya saglit. Tapos babalik na siya. Babalik na naman siya sa dati niyang problema. Napaka, sakit sa ulo yung ganitong unit, no? Ito, kapag pipilitin natin itong i-repair, masyadong malapit tayo sa back job, no? Baka yung pera na ibabayad na mayari natin dito is ibabalik na rin natin. So, marunong tayong mag-let go sa mga unit na ayaw talagang hindi natin kaya sa repair, no? Kasi kung pipilitin natin, magbaback job rin yan. Lalong-lalo na kapag ganito, kapag kabilaan na yung problema. So, tingnan nyo. Ayan. Pala dito? Yung source ng ating level shifter, yung ating LC1, LC2 dito. Tinanggal na po natin yung kanyang source. May mga resistor dito na tayong tinanggal. Ayan, nag-hang up po tayo dyan. Din dito, then nag-bypass na po tayo, nag-modify tayo sa kanyang LC1, LC2. Kabilaan na po yan. Ginawa natin left muna. Walang resulta. Dito naman right, ganun pa rin. Kahit na mag-block pa tayo sa may left, palit na naman sa may right. Wala talaga. Napakahirap ng ganitong problema ng Devant, no? Sa ganitong model. Bali, pangalawa na kasi to. May na-encounter ako dito na dati. Nag-okay siya, tapos nirelease natin. So, mga ilang 1 week lang nag-back job siya. Then hindi na talaga natin na-repair, no. Sakit, napakasaklap. So ito, tanggalin ko lang tong kabilang side para makita nyo na nakamodify na po yan, nakamodify na po yung ating LC1, LC2. Tatanggalin ko lang yung left side natin para makita nyo na anong talaga yung kanyang problema. Hindi mawawala yung kanyang problema. Bihira talaga. So, nakasaksak, power on ko lang. Bukas yung backlight. Ayan, yung right, nakakonekta na, yung left, nakahang siya. So, ang problema, flicker.
Kailangan na ng flicker dyan, magkaroon po ng bar lines yan. Tapos double image. Ayan. Flicker, magdo-double. Tapos kailangan magkaroon siya ng bar lines. Ayan. So, kakabit na naman natin yung itong right. Tapos tatanggalin na naman natin yung left. Para makita nyo na yung kabila naman kung anong display ng kabilang side. Dito, ayan, nakakonekta na ulit yung left. Nakahang na yung right. Testing tayo ulit. Papaweron ko lang. Bukas yung backlight. Tignan nyo. Mas malala pa ata dito kasi napakabilis ng kanyang o napaka-crispy ng kanya flicker. Saka double image. Yan So both side yung problema. Both side, merong double image, merong flicker, meron ding bar lines. Yan, so yung modification natin, kabilaan na po yan, left and right. So wala talaga. Wala. So kakabit ko na lang to. Tapos, para makita nyo, kabit ko ulit yung right natin. Yan, so ito, nakabit na po natin yung dalawang ribbon. Tingnan nyo dito, nag-normal na naman yung screen natin, So wala siyang double image, wala nang flicker, pero kalaunan yan, lalabas yan, lalo na kapag pinapatay mo yung unit. So ngayon, normal pa siya, di ba? Patayin natin. Tapos, saksak natin ulit. Then power on. Yan logo pa lang ng Smart. Meron na siyang double image. Normal pa siya. So, test natin. Pakita ko sa inyo. Mga ilang minuto. Magluloko na naman yan. Saglit lang. Kasi nahihilo tayo. So, normal pa yan. Mamaya antayin natin, Ayan, Balik tayo. Tingnan nyo. Nagloko na naman, Ayan. So, patutin ko ulit. Wait. Ayan, labas naman. Nado-double na naman siya. So, wala talaga. Hirap talaga pag ganitong panel, Minsan naman may na-repair na ganito. Pero, ito kapag kabilaan na mahirap na talaga kahit na modify mo yung swapping voltage niya. So, depende lang yan sa tama ng panel. Minsan na-repair pa natin. Minsan talaga hindi natin kaya yung mga ibang problema, So, bawi na lang tayo next time. Bawi tayo sa ibang unit, So, sa mga kapag technician ko na-experience yung ganito, paki-comment naman kung na-experience mo yung ganitong problema, So, yun. Nandito lang. Peace out.